Gusto niyo bang makita ang ganda ng Pilipinas? Samahan niyo akong maglakbay gamit ang aking bisikleta at bigyan buhay ang magagandang lugar na aking napag-aralan noong ako ay elementarya. Ang mga laman ng aking mga libro noon ay bibigyan ko ng kulay. Tara, samahan niyo akong bisitahin ang 82 probinsya ng ating bansa. Ako si Kiko Kalikasan, tubong Pasig, anak ng Pasig, at ito ang Philippine Loop Season 2. Ito ang kwento sa likod ng pang-anim na araw ko sa kalsada. Nagsimula ang kwento ko sa bayan ng Bani, dito pa rin sa probinsya ng Pangasinan. Watermelon capital of the North kung tawagin ang bayan ng Bani. Kasi marami rito nagtitinda ng pakwan sa tabing kalsada. And speaking of kalsada, malawak ang kalsada rito, papunta sa bayan ng Bulinaw. Yun nga lang, medyo matatas ang mga ahon pero kaya naman. At nang malampasan ko na nga ang mga ahon sa bayan ng Pangasinan, naisipan kong dumaan sa salt farm. Yan, good morning guys. Ito ako ngayon sa may Zaragoza, Bulinaw, Pangasinan. Papunta ako ngayon sa salt farm. Ahon din ng kalsada pag nagpunta kayo ng salt farm at halos walang sasakyan. Walang kabahay-bahay, malinis ang kalsada, madalang mga sakyan. Parang liblib na lugar. At pagkatapos ng 7 kilometro padyakan, narating ko na nga ang paggawa ng asin. Tunay-tulad ng asin ang aking nakita. Yan, good morning guys. Nandito ako ngayon sa Zaragoza, Pangasinan. And alam nyo ba na ang probinsya ng Pangasinan ay literal na galing sa salitang asin. Yan. And eto, meron silang malawak na asinan dito. Yan, tikman natin. Isa ang asin sa mga pampalasa sa ating pagkain. Imagine mo na lang, magprito ka at di mo gamitin ng asin. Ano kaya ang lasa? Ito ang pinakamalawak na asinan sa buong probinsya ng Pangasinan. 5 hektarya na puro asinan. Pero paano mo nga ba ginagawa ang asin? Galing sa tubig dagat ang asin. Pinatutuyo na lang ang tubig dagat sa ibabaw ng tiles. Patutuyo ng tubig alat sa sikat ng araw hanggang sa tuluyan ng mabuo at maging asin. Pero habang nakabilad ang tubig, ginagamitan nila ng kalaykay. At pagkatapos na maghapon ng pagbibilad, tiyanan, may asin ka na. At sa sobrang dami nga ng asin dito, pilapil na ng mga asin ang lalakaran mo. At kapag na-harvest na, ilalagay nila sa sako at i-deliver sa iba-ibang panig ng Pilipinas. Maraming salamat nga pala sa Pan Pacific Salt Factory sa pagbibigay sa akin ng pinutulot na makapasok at makapag-video sa inyong malawak na asinan. Yan, good morning guys. This time pupunta tayo ng Tondol Beach. At naisip ko kung pupunta sa may Tondol Beach. Bayan ng Anda ang nakakasakop sa may Tondol Beach. Madadaan nyo dito ang makulay at napakagandang nilang tulay. Ito rin nagsisilbing arko sa bayan ng Anda. At sa ilalim ng tulay na to, makikita nyo ang malawak na bangus farm. Maraming nag-aalaga ng mga bangus sa bayan na to. And take note, mas naalagaan pa nga nila mga bangus kaysa mga anak nila. Naloko lang. Nabulot ako rito, sabi malapit na, malayo pala. Sabi kilometers, nakaka 18 kilometers na ako, wala pa ako sa Tondol Beach. Ganyan talaga, hindi lahat na pagtatalungan natin, totoo ang sinasabi. At pagkatapos ng halos isang oras na pagdakan, narating ko rin sa umasan. At nang marating ko lang ang Tondol Beach, napakaraming tao, napaka-crowded. Mas safe and advisable pa rin maligo dito kasi kahit high tide, mababaw pa rin ang tubig. Kaya no worries sa mga parents to take care of their kids. Kasi walang alon dito at isa pa, napakababaw talaga ng tubig. And perhaps that is one of the huge reasons why they choose Tondol than Patar. For the security of their kids itself. We cannot deny the fact na summer na. Ito na ang time para magkaroon tayo ng oras para sa ating mga pamilya. And to those na kung may question na parang nababaliwala ng araw ng Holy Week kasi mas pinipili pa ng tao ang maglamyerda, magala, magliwaliw kaysa magdasal, humingi ng tawad at magdilay-nilay
Ito lang siguro masabi ko, hindi rin naman siguro masama magkaroon ng oras at pakabanding mo ang pamilya mo. Kasi darating ang araw na hihingin talaga ng mga anak ang kanilang kalayaan. Kaya habang bata pa ang mga anak nyo, halikan nyo na sila, yakapin nyo na sila. Kasi pagdating ng araw, hindi nyo na talaga magagawa yan, lalo pag mga binata at ilaga na. At pagkatapos nung tumambay sa may tundol, dumiretso na ako ng Bulinaw. At dito nagtatapos ang pang-anim na ikot ko sa Pilipinas. Maraming salamat sa panonood and God bless.